Sa datos mula sa Department of Budget and Management o DBM, mula taong 2015 hanggang 2025, mahigit 1.3 trillion pesos na ang pondong inilaan sa DPWH para sa flood control at mitigation program. At para naman sa taong 2026, karagdagang 150 billion pesos ang hinihingi ng ahensya para sa pagpapalawak ng mga flood control project. Sabi ng DPWH, mula July 2022 hanggang May 2025, mahigit 9,000 flood control projects na raw ang natapos ng gobyerno. Sa kasalukuyan, meron pa rin tayong ongoing na mga projects na about 5,700 mula itong 2025 hanggang 2026. Pero ang tanong, sa kabila ng bilyong-bilyong pisong flood control projects ng pamahalaan, bakit nga ba patuloy ang paglubog ng Metro Manila at mga kalapit probinsya? Ayon sa University of the Philippines Resilience Institute Executive Director na si Dr. Mahar Lagmay, nagdudulot ng matinding pagbaha ang pagtatayo ng mga kalsada sa mga natural na daluyan sana ng tubig. Halimbawa, ang sapa na ito na daanan ng tubig, tinayuan ng kalsada. At sa oras na bumagsak ang matinding ulan, wala nang ibang pupuntahan ng tubig, kaya naiipon na ito sa ibabaw hanggang sa magdulot ng pagbaha. Parang tao din yung mga yan. Gustong tumawid sa kabila para makapunta doon sa natural niyang gustong puntahan, pero may nakabara. So, gagawa niya ng paraan, di ba? Imbis na sa ilalim dumaan, sa taas dadaan.